Yo no, what is up mga bap? What is up? Araw ba ngayon? Oh my goodness, yan ang mahirap sa ano no, sa knock shift, sa overnight. Ano bang araw ngayon? Tuesday mga bap. What is up? Welcome back to my channel, Tito Baps. Woo! Sinasabi ko alive na naman tayo may mga gabi na alive tayo no. Pero kasi kahapon nakabawi tayo ng tulog, hindi nagpasundo si manager. Sumakay ng taxi. Taxi siya, kaya hindi nasira yung tulog ko kahapon, nakatulog ako, kaya yun, may power tayo ngayon. So Tuesday yung pinasukan natin, mamayang gabi papasukan natin Wednesday, Thursday, Friday, 3 days pa. 3 nights pa pala. My goodness, akala ko pa naman 3 nights pa pala. Akala ko 2 nights na lang. My goodness. So yan, sa mga di nakakaalam, nag-work tayo ng knock shift or third shift, kung ano man ang tawag nyo dyan, or night shift, third shift, night shift, third shift, knock shift. Ano pa bang tawag dyan? Basta panggabi tayo, overnight. And yun, 5 days, tiga 8 hours. Actually yung ano ko, yung aking Tuesday, Wednesday is ano lang, 7.5 hours. That's why pag Sunday medyo mahaba yung ano natin, yung pasok natin ano. Nagbabayad ako ng oras para maging full time yung aking oras sa isang linggo. Kaya ganun mga bap, kasi hatid nga tayo ng estudyante. So ayun, nag-request tayo ng maaga lumabas, maaga ng 30 minutes. So 7:30 tayo lumalabas. So yun ang kagandahan dito sa work ko na ito, flexible, family friendly kumbaga ano. Pag nag-request ka ng off, meron lakad, ganon, madali lang naman mag-request. Basta 2 weeks before kailangan sabihin mo na kung may lakad ka, may mga plans. Ayun ano. Ang problema ko lang dito is mababa yung ano namin, PTO. Mababa ang PTO, tsaka isa lang ang PTO. Sa mga hindi nakakalam kasi, yung iba, yung PTO is dalawa. Ano yan, vacation at saka sick leave, ganon. Sa amin parang sick leave lang yata, wala kaming vacation. Kaya mabagal kang makakaipon. So depende rin sa mga company no, depende sa mapagtatrabahuan mo mga baps. Yung iba nagbibigay ng dalawang vacation leave ng PTO na tinatawag, o yung paid time off. Isa yun sa mga benefits ng company, lalo na kung nagbibigay sila ng PTO nga na dalawa na vacation at the same time sick leave. So ang advantage na madali kang makakaipon kasi nga dalawa yung every ang tirada kasi dyan mga baps, every bi-weekly, every 2 weeks or every paycheck, nagka-count yun yung ano mo, paid time off mo. So ayun ko kung anong tawag doon sa Pilipinas, may ganun ba doon sa mga company sa Pilipinas? Meron yata siguro no. Pero dito yun, may paid time off na tinatawag, yung PTO. Kaya nung minsan nabanggit ko na wala na akong PTO. Kasi nagagamit ko kapag ano, minsan masama yung pakiramdam natin, nagagamit natin yung PTO. Tsaka hindi ka rin talaga makaipon. Hirap din kami makaipon ng PTO dito sa work namin na to kasi nga mababa yung bigayan. Every paycheck is 1.50 or 1.5 hours lang ang PTO namin. So yun yung sick leave namin ano. So ang full time, ang isang araw dito is 8 hours. So isipin mo, ikwentahin mo na lang, kung every 2 weeks doon ka palang makaka-gain ng 1.5
1.5 hours na PTO, bago mo maipon yung 8 hours na total equivalent sa isang araw, yon ilang ano din, di ba? Ilang months bago ka makaipon ng total 1 hour para magamit mo yung PTO na yon na worth 8 hours para mag-match sa 1 day. Halimbawa nagkasakit ka, syempre ipipto mo yan, ipa-file mo ng PTO, kailangan may 8 hours ka. Yon. So kung mabagal yung bigayan nila ng ng PTO, kagaya ng sa amin 1.5 lang, matagal ka makakaipon ng 8 hours, tapos minsan mo lang gagamitin. Kaya ayun, kaya ngayon wala tayong PTO. Siguro ang PTO ko nasa ano pa lang, mga 2 point something pa lang, kasi nagagamit natin noong pagka nakakasakit tayo, masamang pakiramdam natin. At saka yung last na 8 hours ko, ginamit ko yata nung nung nagbakasyon tayo, nung namasyal tayo ng Monterey ng 3 days. So yun, tiniming ko sa ko yun, sa day off ko na 2 days. Tapos yung pangatlong araw, bali 3 days yung ginamit kong vacation nun. Ay nag-vacation kami ng 3 days nun eh. Yung 2 days, tiniming ko siya sa day off ko, sa Saturday, Sunday. Tapos yung Friday, yun doon ko ginamit, in-apply ko yung yung PTO. Kaya yun, naubos yung PTO ko. So yun, sa mga mga bagong darating dito, no, importante din yung yung titingnan niyo yung company na papasukan ninyo, kung maganda ba yung PTO, maganda yung benefits, kumbaga kung nagbibigay sila ng magandang PTO. Pero hindi mo kasi lahat makukuha yung mga benefits na yon in one company, mga Baps. Sometimes maganda nga yung PTO, maganda yung bigay ng PTO. May kapalit yun, mga Baps. May kapalit na pangit, hindi ka makakakuha ng 100% na company na okay, na lahat ibibigay sa'yo. So yung iba nagbibigay ng PTO na doble, na sick leave tsaka vacation leave. Ang kapalit nun, mahirap naman mag-request, mga Baps. Ang hirap mag-request. Example dyan example dyan yung Walmart. Dati Walmart ako eh. May sick leave sila, tsaka may PTO sila, sick leave tsaka vacation leave. Pero pag nag-request ka naman ng bakasyon, mahirap. Kasi retail yan, mga Bab. Kailangan nila palagi ng tao. Kumbaga bilisan kasi yung trabaho sa Walmart eh. Pagka kulang sila ng stocker, malaking kawalan, mga Babs. Kaya ang hirap mag-request dun. So yun ang example ng PTO, mga Bab. Kaya ito, nabanggit lang, na pag-usapan na rin lang natin habang pauwi tayo. Wala naman tayong may topic, So yun lang ang topic natin ngayon, PTO, regarding PTO. Kasi naalala ko, nabanggit ko nga pala noon nung last vlog natin na no Mother's Day, kasi si manager nakapag siya ng PTO eh. Nakapag-file siya ng PTO. Kaya nung Mother's Day, hindi siya pumasok, pero in-apply niya ng PTO yon. Bayad yon, mga Bab. So yun, sa mga hindi nakakaalam, yung PTO benefits yon sa isang company. Depende sa company kung bibigay nila dalawa, sick leave tsaka vacation leave, or isa lang, either sick leave lang, walang vacation leave. Yung iba nga, mga Paps, may mga iba-ibang leave pa eh. Yung mga kids parang kids vacation, gano'n, parang yung bibigyan kanila ng time para sa mga anak mo, gano'n. And what else? Tapos iba-iba din pala yung mga oras na binibigay nila. Kagaya dito sa amin, 1.5 lang. Sa iba, yung dati ko pinagtrabahuan sa warehouse, mataas magbigay doon, 4 hours every paycheck. So sa isang buwan, meron ka kaagad na 8 hours total. So may 1 day free ka kaagad na PTO. Kaya mabilis kami makaipon ng PTO doon. Kaya palaging bakasyon din doon eh. Lalo na yung mga matagal na nag-work doon, yung mga 10 years, 15 years, nakakaipon na sila ng maraming PTO. Kaya tapos yung kailangan kasi gamitin mo yata, parang hindi ko alam, hindi ako masyadong sure. Pero sa pagkakaalam ko kasi,
kailangan mong gamitin bago mag-end of the year. Yung alimbawa, meron siyang minimum na 300 hours. Parang pag lumampas ka doon tapos di mo ginamit, at the end of the year, parang may invalid lang siya, babalik siya ulit dun sa 300. Halimbawa, ang minimum na pwede nilang i-save is 300. Pag nag 300, halimbawa 350 hours yung ano mo naipon mo, tapos di mo ginagamit, tapos halimbawa ngayon 2025, umabot ng December, natapos yung December, nag 2026, hindi mo ginamit yung hours na yon, halimbawa 300, ano yung sinabi ko kanina, 350, parang yung 50 mawawala, babalik ulit siya ng 300. So sayang din ano. Tapos depende rin sa company, kasi may ibang company na pwede mo yatang i-reimburse yun. Pag di mo magagamit, parang pwede mo siyang i-in-cash. Yung iba naman, may naririnig ako, pwede mo siyang ipagbili. Halimbawa, meron kang co-workers na matalik siya, yung matalik, anong tawag doon? Mahilig siyang mag-PTO, mahilig siyang magbakasyon. O kaya may mga circumstances na sakitin siya, ganoon, palagi niyang nagagamit PTO niya, tapos wala siyang naiipon. Tapos dumating yung time na emergency, nagkasakit na naman siya, dahil nga palagi niyang ginagamit PTO niya, wala siyang PTO na available. So yun, pwede mong pahiram or pwede mong ibigay, parang ganoon. Parang i-donate yun, parang pwede mong i-donate. Halimbawa, best friend mo siya, tapos nagkasakit siya, ay wala na siyang PTO, pwede mong i-donate sa kanya para at least sisweldo pa rin siya kahit di siya pumapasok dahil nga may sakit siya. So nasa sayo lang naman yun kung gusto mong tumulong, kumbaga kung gusto mo siyang tulungan. So yun yung importance ng benefits, mga bab. So baka may nagtatanong, pangit pala ng PTO sa inyo, bakit yan yung kinuha mong trabaho? Kasi nga mga bab, yun ang sagot dyan. Nung bago kami dito, sa mga hindi nakakalam, nurse aid na tayo sa Pilipinas. Ano, nabanggit ko na sa mga previous vlog ko to. Nurse aid na tayo sa Pilipinas. Pero eto, tip ko sa mga nursing aid dyan sa Pilipinas. Alam ko may mga nurse aid sa Pilipinas, hindi ko alam kung hanggang ngayon may nurse aid pa rin sa Pilipinas. And ako, batch ko sa nurse aid is 2005 yan. And 1 year ko kinuha yung nurse aid dyan sa Pilipinas, 1 year. Tapos after nun, nag-volunteer tayo kaagad sa hospital hanggang sa na-hire tayo. So nakapagtrabaho din ako ng 2 years sa hospital sa Pilipinas, mga bab, as nursing aid. So yun. And after that, dahil nga mura yung sahod ng nursing aid, ano, actually wala talagang sahod nun, nag-volunteer pa ako nun, mga bab. So, nag-volunteer ako nun kasi kailangan ng experience. Lalo ng target ko nun is makapag-abroad. Ang usapan nun, kailangan may experience ka at least 3 years yata para makapag-abroad ka as nurse aid. So 2 years yata, 2 years. Kasi nung nagka 2 years na ako nung na experience, nag-try na ako, nag-apply. Pero hindi naman totoo, mga bab. Wala naman silang pinapa-abroad na nurse aid. Buti pa ang caregiver makakapag-abroad ka. Pero ang caregiver kasi tsaka nurse aid magkaiba. Although same lang ang ginagawa, magkaiba yung certificate tsaka yung ano yata. Hindi ko alam kung anong pagkakaiba, basta. Kasi nung nurse aid ako nun, hindi ako nag-a-apply ako, hindi ako makaalis sa pagka-nursing aid ko. Mabuti pa yung mga caregiver nakakaalis. So, paano ba napunta sa ano na yun, sa kwento na yun? Ayun, kung bakit hindi pala maganda yung hindi pala maganda yung PTO ng company ko, ba't doon ako pumasok? Kasi nga, yun, nagtrabaho ko dito ng iba-ibang trabaho, nung pagdating namin dito. Siyempre, pag bago ka dito, mga babs, wala ang karapatan mamili ng trabaho. Kung ano yung available na trabaho, yun muna yung pasukin mo. Di pwedeng nurse ako, sabi mo nurse ako sa Pilipinas, kailangan nurse ako dito. Or nursing aid ako sa Pilipinas, kailangan nursing aid ako dito. Hindi ganon, mga bab. So kailangan mo mag-start from the bottom. So kung ano yung available na pinasukan ko, yun, until na feeling ko okay na, nakapag-adjust na kami, feeling ko okay nang maghanap ako ng career na gusto ko. So yun, nag-apply ako ngayon
And ibang istorya na naman yun mga bab. Ibang istorya yon na in-apply ko yung nursing aid ko. Pero hindi nila tinanggap. Tapos in-apply ko rin sa California Department of Health. Kasi yun yung mga in-advise sa akin, tsaka yung mga pinanood ko rin. And nag-research din ako. Ayun, hindi nila tinanggap yung sa CDPH, hindi nila in-approve yung aking certification from, or diploma yun, or diploma na nurse aid from the Philippines. So yun, nawala ako ng nawala na akong gana medyo lang. Kasi pinipilit ko na bakit hindi samantalang sabi nila nung sa school nung nagkuha tayo ng nurse aid sa Pilipinas, pwede daw abroad. Tinatanggap daw abroad dahil under yata ng CHED, parang ganon. Tapos may experience pa tayo na 2 years sa hospital. Pero dinecline nila dito, hindi nila tinanggap. So yun ang shortcut, kaya ako kumuha ulit ng nurse aid dito, or tawag dito is CNA, Certified Nursing Assistant. Sa atin ang tawag is nursing assistant lang or nursing aid. Pag nag-work ka sa hospital, tawag sa'yo NA. Ayan, tandang-tanda ko pa. NA yung tawag tayo sa'yo kasi nurse assistant. And yun, pagkatapos doon, kailangan kong makapasok talaga sa isang healthcare or field. Yan, kaya ako napadpad dito sa company na ito. Kasi nga pag na-caregiver ka dito, hindi mo kailangan ng ng certification. Kasi pwedeng may mga company kagaya nitong company na pinasukan ko, natatanggapin ka, tapos doon ka na lang bibigyan ng training and mga certificate na kailangan mo. Although naka-help din yung experience ko as a nurse aid sa Pilipinas, kaya ako na-hire. And mayroon din tao na tumulong sa akin, malaking tulong din yung tumulong sa akin, yung shout out sa aking manager sa Walmart. Siya yung nagpasok sa akin dito sa work na to, kaya hanggang ngayon nandito pa rin ako. Although nag-apply na tayo meron na tayong mga ibang side hustle, mga ibang trabaho, andito pa rin tayo. Okay, dito na ako sa parking lot, so pasok na ako. Hatid ko pa pala si Bunso, dami natin nakwento wala sa out of nowhere no. Okay, tuloy natin mamaya mga paps. Ayan, dito tayo sa isang branch ng Panera ngayon. Kukuha daw ng item si manager, tapos ihatid namin dun sa store niya. Kasi mamaya pa yung duty niya Pero ewan ko bakit siya yung pinakuha. Kasi malapit siya dito sa Panera na to. Yung bahay namin dyan lang sa likod. So napag-utusan yata siya na kumuha ng items. Ayun, kakahatid lang din namin kay Bunso sa school. Time check is 8:43. Gugutom ako. Kakain muna kami ng almusal nito bago ko makaidlip. Tapos si manager mamaya 1:30. Tapos si Bunso 3 o'clock. Sira ang tulog natin mga paps. Yan ang ganyan ang buhay, night shift. Sa umaga gising pa rin mga paps. Tulog ang tawag doon, tulog manok ba yon? Pag umaga gaganyan ka lang tapos gigising ka na naman kasi oras na naman para magsundo. Anyways, update ko kayo mamaya mga paps. Kalimutan ko na yung pinag-usapan natin kanina regarding PTO. Tingnan natin kung ma-open pa natin ulit mamaya yung vlog. What is up mga pap? Gabi na naman mga pap, time check 12:08. Late na tayo, 12 o'clock ang pasok natin mga pap. Medyo gabi na kasi tayo nakatulog ngayon kanina mga 9:30 na ako nakatulog. My goodness. So yun yung usapan PTO nakalimutan na natin So yun mga bap, regarding dun sa ating pinag-uusapan sa PTO, yun hanggang doon na lang muna yung aking may share. Kung meron ako nakalimutan or may mga questions kayo comment down below na lang mga baps. Dito ko na rin tatapusin ang ating video kasi gabi na, madilim din, hindi nyo rin ako makikita rito. And mahaba na rin yung ating conversation kanina. So
yun lang ang may share ko tungkol sa PTO. So yeah, till the next vlog mga bab, maraming salamat Kapuyaters. Hanggang bukas na ito. Alright, so dito ko na lang isasara ang ating vlog for the day. Alright, thank you very much and peace. Yo, what is up mga bab? What is up? So dito tayo ngayon sa downtown Modesto mga bab, 17th Street. Meron na naman tayong dalang papeles. Ito mga bab,